Nagagawa po ha mga viewers. So again, hello po. And syempre, sobrang welcome po kayo sa ating podcast season 3 ngayong araw. So parang magiging talk show na to, Mars. Kasi huwag po kayong makalimutan na mag-comment para sa mga question nyo later. O kaya pwede nyo ding isagutin yung mga tanong namin for the participants later. Pero bago tayo syempre mag-umpisa, no, tanungin natin kung handa na ba sila. Handa na ba kayo? Handang-handa na! Hindi namin marinig! Handang-handa na! Pero syempre, papakilala muna namin ang mga participants namin na sobrang gwagwapo at sobrang maganda. Unahin na natin ang mga marketing intern, si Mr. Julian. Hi guys! Hello guys! Si Mr. Turt at si Mr. Kennard. Hello po! Morning! And syempre, dapat ipapakailan natin yung nag-iisang maganda na kasama ng ating mga participant. Let's welcome po ang ating nag-iisang Miss Heart. Hey, good morning everybody. Pero matanong ko lang po kayo, no? Ano po bang ina-expect nyo dito sa ating live? Ano ina-expect natin? Kinakabahan ako. Nakakabahan daw si Miss Mamaya na Heart. lang guys. So hopefully makikinig kayo today sa aming inihanda, especially dito sa aming mga magagandang host at saka participant. So yun, parang kailangan nyo talagang makinig. Required kayong makinig. Sabi ni Miss Heart. So partner, Mari, ano mang gusto mong itawag ko sa'yo? Anong ina-expect mo ngayon? Siyempre, ina-expect ko marami tayong matututunan ng mga makabuluhang mga sagot mula sa ating mga gwapo at magandang participants. So, siyempre, umpisahan natin yung tanong sa pinaka-warm up lang, no? Huwag tayo agad sa level up agad. Sige, tanungin ko po kayo, no? Saan kayo nag-i-invest ngayon? Sa mga gadgets, sa mga pagkain, saan ba? Me personally, nag-invest ako on myself. Siyempre, have yourself first nga, di ba? Parang mag-focus ka muna on, for example, health, kung saan ka mag-grow. Yun lang. Ako naman personally, nag-invest ako sa mga long-term thing and also ini-invest ko rin yung sa decision making ko. Siyempre, foundation ko yun para makapag-alaga sa sarili ko. So, kasama siya. Ako po personally, nag-invest po ako sa clothes, specifically sa sportswear po kasi mahilig po ako mag-exercise outdoor and indoor po. Yun na po. Grabe naman yung sagot ng tatlong to, no? Parang for self-love. And syempre, tanongin natin si Miss Heart. Miss Heart, saan ka nag-invest ngayon? Siyempre, saan pa ba ako mag-i-invest? So, as a professional agent, so siyempre, unang-una, siyempre yung ating house and lot. Kasi alam nyo naman guys na mataas talaga yung value ng mga properties. So, siyempre, pag nakapasok ka na sa ganitong larangan, is talagang yung mindsetting mo is may iba talaga siya. Or investment talaga. Ayun, from the answers of our participant, no, from Julian, self-love daw. Tapos sa kanila, self-love din naman yan eh. Kasi, di ba nga, nag-i-invest siya kasi nga mahilig siya sa sport. So ngayon, follow-up question lang. Siyempre, di ba, tinanong namin kung saan kayo nag-i-invest. Ngayon, ano ba yung mga nag-joke sa inyo? Anong marketing strategies ang gamit para mapabili kayo? Para sa akin, hindi siya consider talaga ng marketing strategy, pero mas napapabili ako pag direct to the point yung seller or yung infographics na pinapakita ng certain product or yung mga ganun, or advertisements. Ako agree din. Then, syempre, number one, yung quality. And of course, kapag kunyari, may bibili ako ng sipilyo, then may kasamang toothpaste, di ba? So, may mga promo or bundle promo or package. So, ayun yung mga tinitake opportunity ko para bilhin. Ako naman, as bumibili ako sa online, simple lang, nagbe-base lang ako sa purchase reviews. And pag bibili naman ako sa actual product na pupunta talaga, tinitignan ko, sinusuri ko yung quality ng product para kahit kasi mahal, pinag-iipunan ko talaga pag gusto ko yung isang bagay. Grabe, no? Gusto ko yung sagot niya kasi parang pinag-iipunan kahit mahal. Diba? So, syempre, Miss Heart, ikaw, paano ka napapabili ng mga titinda? Ayan, syempre, yung nakikita natin ng mga offer nila, it's limited offer, yung promo, discount, so i-grab natin habang, especially pag mga nasa real estate, so pag per-selling, talagang dinadumog yan. So sa mga agents, so ayan, magandang reviews at saka feedback, syempre. Nag-base tayo doon. At saka sa uso natin. So makikita naman natin sa mga sagot nila na napaka-responsible buyer nila, no?
So ngayon matanong ko kayo, ma'am, and mga participants natin. Sa tingin nyo, paano ba nagbabago ang real estate marketing ngayon? I think nagbabago siya more on digitally. Pero para sa akin, mas okay pa rin na mas makapag-adapt tayo since yung, for example, yung sa age natin, madali sa atin mag-adapt on digital marketing. But on people who are, for example, older, nahihirapan sila mag-adapt since hindi nga sila sanay sa mga ganong setup. So para sa akin, mas okay na matuto rin sila at ma-share natin yung knowledge natin about digital era para magamit din nila on their own way. So, ako naman din, personally, siyempre, pinapahalagan ko yung traditional and modern marketing na meron tayo ngayon. Especially, ngayon, marami ng access sa internet. Madali na siyang makuha. Kumbaga, easy access na information and napakadali na makapag-communicate. Well, sa modern naman is tinitake advantage ko rin yung pinaka-kahalagahan nun. Siyempre, may mga tao na gustong personally. So, ayun, napakaganda. Ayun sa akin naman, di ba, back then, nagmamarket tayo ng ating mga product, flyers, brochure, and print advertisement. Dati. Ayun, traditional. Oo, nasa Ayun, traditional. side. Oo. So yun, Miss Hart, gusto ko marinig yung sagot mo eh. Ano sa tingin mo yung nagbabago ngayon sa marketing real estate? Ayan, since nasa new digital era na tayo ngayon, so evolving na yung talaga, yung advances ng technology, syempre changing consumer behavior, at saka yung sa global economy natin. So dapat ma-adapt talaga natin yan para hindi tayo mahuhuli sa, kumbaga, sasabayan natin. So, syempre yung pinaka number one, digital and marketing, social media marketing. So like, madami naman tayo ngayong mga, yun, sa innovations nga, like Facebook page, Instagram, TikTok. So, these platforms po is, sobrang makakatulong talaga siya ngayon. Kailangan natin siyang i-adapt para maka-market tayo ng mga sure clients. Yes, I agree. Kasi nga, di ba, yung mga meme nga ngayon, nagiging way na para mag-advertise eh. Kasi nakaka-catch talaga siya ng attention ng mga target market natin. So, ngayon, matanong ko kayo, sa opinion nyo ba, ano ba yung pinaka most effective na modern real estate marketing approach? Para sa akin yung most affected since nasabi mo yung mga meme, kung saan mas nag-enjoy yung mga tao, especially mas na-entertain sila, mas tinatangkilik yun ng mga tao in terms of enjoyment, sariling enjoyment nila since hindi lang basta yung common na nakikita nila for everyday na advertisements. Dagdag ko lang yung campaign, when it comes campaign, promotional campaign. So, napakalaking tulong ng events na yun regarding, syempre, mas communication siya. Marami tayong pwedeng i-target na customers regarding dun sa marketing na yan. So, napakalaking tulong. So po, Miss Hart, baka meron po kayong... So, based on our experience din, so, very important din yung paid advertising. Kasi nga, kung post lang tayo ng post sa social media, kung napansin nyo ngayon, medyo maraming na-ban po sa marketplace, kung familiar po tayo dyan. So, we need to paid advertisement para makakuha tayo ng pinaka-sure clients at saka buyers. Hello. Ayan. Sige, Ako po, may dadagdag lang po ako. Para sa akin po, isa po sa effective way ngayon is yung photography and videography. Why? Kasi sa panahon ngayon, sa ngayong digital era, napaka-powerful nung visuals, lalo na sa mga taong matagal yung exposure sa social media. And ayun din yung pinakaunang way para makuha natin yung interest ng ating mga prospect buyers. Parang gusto ko yung sagutan nyo ngayon, di ba? Parang kailangan talaga ng digital marketing ngayon. So yun, dahil napag-usapan natin yung digital marketing, sa tingin nyo po ba, para sa inyong apat, do traditional sales po ba, yung mga flyers, gano'n, yung mga ginagawa po natin ng real estate, nag-hold value pa rin po ba as of now? I think, of course, nag-hold value pa rin sila since mas gusto pa rin ng tao na nakikita nila or nakakausap nila directly imbis na
nakaka-chat lang nila or nakikita lang nila social media, mas okay pa rin na direct person yung yung contact. Mas nabibuild dun yung trust, tapos mas marami kang taong na, for example, yung sa network, mas lumalaki yung network mo. And ako naman is, syempre, may mga tao kasing may mga preferences regarding sa hyper-personalization nila, regarding sa attitudes nila. Gusto nila, makita nila yung attitude ng tao, behavior ng tao na nakausap nila para maniwala sila. Kumbaga, yung transparency is gustong-gusto nila makuha para mag-buy sila or maging buyer sila. Yan. Okay po, ma'am. Yes, I agree. Talagang yung traditional sales tactic ngayon is nag-i-access pa rin naman siya at saka effective po siya kasi syempre kung ikaw ay madaming friends, so i-refer ka, syempre sa mga family mo at saka mga kakilala kumbaga. So, ano pa naman siya, very effective pa siya kasi tulad ng sinabi mo nga, iba-ibang preferences yung mga ating audiences at saka mga clients. So, kanya-kanya kumbaga strategies na lang kung paano, siyempre face-to-face. Ayan, madami naman kasing ino-offer din like sa RCD. So, kakanda kami ng mga open houses. So, makaka-market ka talaga pag kailangan lang ng sipag para makamarket ng client. Ayun nga po, tama po yung sinasabi ni Ma'am Hart. Silang tatlo po. Mahalaga po yung ano po ngayon, like yung personal na nag-uusap yung buyer tas yung agent kasi para po mas mahimay po nila yung mga information na kailangan nila sa isa't isa. Yun. Okay. Gusto ko yung mga sagot niya actually, lalo na yung third. Kasi di ba sabi niya nga, transparency is a way to gain trust. Yun, gusto ko yun. Pero syempre, Sinabi ni Mr. Third kanina, yung hyper-personalization. Yes, napaka-big word. Parang ang bigat yan dalhin, no? no? So, speaking of traditional tactics, no, syempre, alam naman natin na nasa modern era na tayo. So, matanong ko kayo, paano kaya dapat mababalance yung both traditional and modern marketing? Para sa akin, mas mababalance siya. For example, yung organic marketing. Since yun na yung way na traditional, parang mas mababalance siya, especially on people our age. Since napapansin ko, mas focus tayo sa digital. Since nawawala na ng enough confidence, mostly ng mga kaedad natin. So, mas may expose lang sila on many people, for example, on many audiences, on different settings, mas enhance nila or mababalance yun since parang built-in na sa atin yung digital madali na tayo mag-adjust doon. And ikaw, may masasabi ka? In terms of balance, syempre, mahalagang i-maintain natin yung both opportunity or advancement ng dalawang tools na yun regarding sa tradition and modern. So, para sa akin, kailangan meron tayong marketing for online and syempre meron tayong good service para sa personal communication. So, ayun yung pinaka-magandang balance. Kumbaga, both pa rin. Lagi na yun. Tama naman. Pero, tama din yung sa chat na pag-usap kayo, napaka-practical naman na like kahit saan, kahit anong oras makapag-usap kayo ng mo. Pero mas mas convenient pag pag yung makapag-usap talaga kayo, like parang magkakaroon talaga kayo ng tiwala sa isa kasi parang mas may feel nyo na legit tong yung pinag-uusapan nyo ngayon. Yan. To effectively navigate both traditional and digital real estate marketing strategy, so sellers should aim for a balance to approach the leverages and strengths of each. So, ano ba yan? Same pa rin naman kasi yung kumbaga technique. So, kailangan natin i-follow up pa rin si client. So, kung sanay ka dun sa true chats, siyempre, kailangan mo siyang i-apply talaga. And then, with naman, personal follow-up, so face-to-face interactions, like, ayan, para solidify yung relationships mo with clients. Kumbaga, since marami tayong competitor nowadays, so dapat talagang sipagan lang. Ano lang talaga. Kailangan hindi mawala yung communication mo with your prospect clients. Yes, tama naman na kailangan natin i-balance both. So yun, halo-halo din naman yung makikita natin doon na kailangan din ng tao. So yun, maraming salamat po sa pagsagot ng ating mga questions. Grabe ang dami ko natutunan. So pero address muna natin yung ating mga questions from other live viewers. Ready ka na bang sagutan ng mga question and answers nila?
Siyempre, ready na tayo dyan. So yun, may nakita akong sagot. Ang sabi niya is, transparency is the way to gain trust daw. Para silang sagot, di ba? Parang halos lahat naman talaga, di ba, na, na aware doon regarding sa transparency is nakakagain talaga siya ng trust. Tapos sabi pa nung isa, mas maganda yung hybrid selling. Physical and with presence on online platforms. Siyempre, I agree. Kasi nga naman, no, pag hindi yan balance, paano nga naman magkakaroon ng trust ang mga buyers natin? Yes, and then syempre, no, kahit ako din gusto ko hybrid. Gusto ko yung mapagkakatiwalaan ko yung, yung seller, di ba? Pagka mas nakakausap ko siya. And syempre, Mare, eto na tayo. Nandito na tayo sa pinakamalungkot na part kasi magtatapos na tayo ng ating segment. Hindi naman tayo magtatapos. Hindi pa ba? Magbe-break lang. Magbe-break lang. Akala ko. Pero bago po tayo mag-break, gusto lang po namin i-shout out ang Apilan family. Thank you Hello so much po. for watching. Ayan, thank you so Huwag po much. kayo munang aalis kasi magbe-break lang po kami. Yes, and syempre, dapat abangan nila yung second segment natin and then the ating last segment. Magkakaroon pa tayo ng mas maraming makabulang mga sagot mula sa ating next participants. And dahil dyan, partner, we will be right back! RCD Land, RCD Land, we help you. Tonight, we stand on the threshold of a truly momentous occasion, the celebration of RCD Group's 36th anniversary. This anniversary is a testament to the unwavering dedication of our exceptional team and the enduring trust
and support of our esteemed clients and partners. I want to extend my heartfelt gratitude to every individual who has played a role, no matter how big or small. Each and every one of you has made RCD Group to what we are today. Let us raise our glasses to the past, the present, and the exciting future that awaits us. Cheers! RCD Land. Hello, Facebook viewers! Welcome back! So, hello sa ating mga Facebook viewers again. So, nandito na tayo sa ating second segment. This segment will be more exciting kasi bigatin yung isang guest natin eh. Parang nakakakabang magsalita. Parang kinakabahan na ako ngayon, nanginginig pa. Oh, yan, oh. Kita nyo ba yung nginig ko? Ayan, pero syempre, no, dapat handa tayo. Dapat confident lang tayo. Hindi tayo mawalan ng confidence. Pero recap muna tayo sa mga napag-usapan natin kanina. No? So, ano bang mga pinag-usapan natin kanina? Yung napag-usapan kasi natin kanina tungkol sa tawag doon, kung anong gusto nila, kung yung sa marketing strategies na meron na kung saan sila napapabili. Parang gusto ko yung mga pinag-usapan natin kanina na transparency para mag-gain ng mga di ba, ng mga trust. Parang arte naman parang, di ba? Parang kasi di ba na kailangan din natin ng digital and traditional way to gain ating mga buyers kasi hindi lang naman Gen Z yung pinagbibilihan natin ng mga bahay, di ba? We had other millennials, Gen Z, and then yung susunod na generation. So kailangan mix and adapt natin. Marunong tayong mag-adapt, di ba? Ikaw, partner. Pero bago natin pagtuunan ng pansin yun, syempre pakilala muna natin mga participants natin, no? Ang gaganda, syempre, ang pogi ng special participants natin. So, pakilala na natin sila Angel, ayan, si Jam, and si Shane. And syempre, bigyan natin ng isang pinakang malakas na palakpakan yung nag-iisang president ng real estate na RCD Group Realty Marketing Corp. Welcome, Sir Chris Bo. Yeah, good morning ka-RCD. Medyo nagulat ako sa pakilala kanina kasi bigatin. Hindi ko alam kung weight ko or bigatin daw. Hindi, sir, ang macho-macho Macho. mo eh. Thank you. Mukhang naniwala ako ngayong araw na to. Thank you very much. So, stay tuned. Stay tuned. So, simulan na natin ang tanungan, no? So, umpisahan natin sa mababaw lang. So, in today's modern era, kailangan ba ng diploma o ng diskarte kapag ka magiging real estate agent? Actually, diskarte or diploma. Diploma alone is, I think, it's one way, no? Na para makarating ka doon. Pero if we mean success, diploma alone, I think hindi ko masasabi na
ikaw ay graduate o na-reach mo yung highest degree of education, hindi ko masasabi na magiging successful ka. And diskarte alone din, na wala kang kaalaman o wala kang tinapos, I think parang mahirap din. So, kung ako tatanungin nyo, mas maganda magkaroon ka ng kaalaman and then samahan mo ng diskarte. Tama yun, sir. Parang without diskarte and without diploma, wala kang mararating. Parang ganun, sir. Tama po ba ako? Yes, oo. Tama yun. Kailangan mo munang, kasi may kasabihan tayo, no? Knowledge come, but wisdom lingers. So wisdom comes from your experience, di ba? So it should be balance, no? Oh, balik tayo doon sa sabi nyo, balance ulit. Okay, balance tayo. Laging balance eh. So how about the participants? Para sa akin po is both din. Kasi kung may diploma ka in diskarte, parehas mo siyang ma-achieve in magiging successful ka as a real estate agent or salesperson. Yes, for me then both. Kasi kapag may diploma ka, doon mo makikita na sumakses ka talaga. Step by the step. Yes, ayan. Siyempre, kapag may pinangahawakan ka, sobrang fulfillment ba yun sa'yo as a student? Ayun. And then yung diskarte naman, masasabi kong isa yan sa top na kailangan ng agent. Kasi nga, lalo na sa ngayon, sa era ngayon, lumalago na yung real estate, lumalawak na, dumadami na tayo mga agent. So, it is a matter of persuasion. Kung tama, kung paano mo didiskartehan na makuha yung prospect mo. For me, both. Since sabi nga nila, kung wala kang diskarte, wala kang diploma. As a Gen Z kasi, we try to have a diploma to be successful in life. That's all. Yes, gusto ko yun. Gusto ko yung accent niya, no? Nainggit ako. Mamahalin, ang hirap kausapin. Parang, magtagalog ka na nga lang mamaya. So, yun. So, syempre, dapat, di ba, balanse nga yung ating diskarte and diploma. Tama ba ako? Tama. Pero ano, di ba, pinag-usapan nga natin yung diploma at diskarte. Tanungin natin ngayon si Sir Chris kung paano ba siya napunta sa posisyon niya ngayon dito sa RCD. Yeah, actually mahirap, no? Hindi ganun kadali. So I've been here since 1997 for 28, almost 28 running years, no? So I started as bookkeeper. Of course, no, I graduated, I earned diploma in accountancy. Pero hindi ganun kadali na you climb up the ladder. No, kailangan mong gumising ng maaga. Actually, ako nung time ko, way back 1997, ang lagi ko lang nasa sa isip is pumasok ng maaga pa sa may-ari ng kumpanya. So I maintained that, and then hinahantay ko rin siya lumabas. So, but during the time, I do not focus on how much will be I will be earning, no? Kasi during that time nakabababa talaga ng sweldo. Pero it's not that, no? What I have in mind is yung experience na magigain ko sa company na to. And then, siguro that will follow yung compensation. Pero, mahirap, no? Kasi during my time, I entered the company crisis po, no? 1997, it's the Asian financial crisis wherein everything, prices go up. At hindi lang yon, mahirap ang buhay during that time. I don't know if you guys here is still, wala pa? Nakakahiya naman. Parang nahiya ako mag-share. So yun, of course, no, hindi po natatapos doon yung challenge, no. Sabi ko nga, to climb up the ladder, you should nurture yourself, no. Continuous learning. So I enrolled a master's degree, PhD, business management. So, since nasa real estate ako, I also, in 2010, I took up real estate board licensure examination. So yun, but hindi ko alam kung yung aking, alam mo yun, yung aking ginagawa will pave way to a, alam mo yun, na ilalagay ka sa ganitong posisyon, no? So, but true enough, no, with also, no,
with the help of, with the guidance of our creator. So, nagsipag tayo, no? Hard work is very important. So, yeah, it always pays yung hard work. And kailangan consistent ka rin sa ginagawa mo. Hindi pa pwedeng magaling kang, masipag ka ngayon, bukas tamad ka. So, kailangan yung galaw mo is very consistent. So, being one of the nasa top position na ako ngayon, nakakaya, no? Pero, you know, isa to sa mga bucket list ko, no? Na nakasulat sa, to become president of my own company. But, no, Boss RCD gave me the opportunity. No? Kaya maraming salamat, boss, no? Arinig ba ako kahit sa kabilang, ano? So, ngayon pa lang pinapasalamatan ko yung ating chairman for the trust and confidence. But, ang key po talaga is, magsipag ka lang, and then, what will be your contribution being part of the company? At kailangan lagi kang positive, no? Wag mong, kasi alam mo, mas malapit ang negative pag, no? It's a one way. Andyan lang sa tabi mo, parang an inch lang. So, it depends sa'yo sa choice mo kasi pagka pinili mo yung negative, everything will what? Wala na, no? So, yun lang, no? Just maintain ako, ang tinatandaan ko lang, para makarating ako sa yung tatlong bagay lang, no? Yung tao, yung relasyon, at yung serbisyo. Okay, so yun lang. So yun nga po, no, hard work pays off talaga dun sa sinabi ni Sir Chris, diba? Ang dami natin natutunan, ang dami ko din natutunan. So kayo, as an intern, ano yung mga values na nakuha nyo sa sagot ni Sir Chris? Una namin punta dito, in-entertain na talaga kami ni Sir, which is yung pinakatumatak sa akin is being friendly. Kasi this can contribute to gain your self-confidence and also your positive social interactions na kung sa bagay, sabi ni Sir last time na kapag approachable ka sa ibang tao, iisipin ni client na, oh, ang bait niya, friendly siya. Siguro pag marami akong tanong, sasagutin niya agad. So sa kanya na ako bibili, like ganung scenario po. Sa akin naman, siguro yung pagiging resourceful. Ayan. Short but sweet lang kasi 'di ba may kasabihan nga kapag gusto may paraan, pag ayaw sobrang daming dahilan. Para sa akin naman po is responsible. Kasi as a OJT or intern dito, hindi pwedeng basang tatambay ka lang dyan or kailangan pag may sinabi si sir na dapat gagawin, active ka and nakikipag-participate ka sa mga task na ina-assign sa'yo. Yes, tama naman yun. Dapat be responsible enough dun sa mga tasks and binigay sa atin. Siyempre, may isa akong tatanungin. Gusto ko marinig ang sagot nito eh. Partner, ikaw, ano nakuha mong values? Siyempre, napakaganda ng sinabi ni Sir, no? Pero ang pinakagusto ko sa sinabi ni Sir na if you think positive, positivity will come along your way, no? O, sino ka dyan? Shala. So, syempre, dumako tayo sa susunod na tanong natin, no? So, as someone na working or intern dito sa RCD, do you think align ba ang modern marketing approaches ng RCD? For me, yes. Kasi tinuturoan nila kami to be actively engaged when it comes to social media, like posting, promotional, the product of RCD. And also, they teach us how to communicate CRM, customer relationship management. They teach us how to communicate to clients, the members of RCD, like salesperson, unit manager, and even SD. And also, it emphasized this CRM to build a strong relationship with other people, especially to the clients. Sa akin naman, align naman siya kasi first of all, gumagamit tayo ng social media marketing. Ayan, dyan tayo nagmamarket ng mga products natin and then yung content making, content creation, nagagawa yung mga SP and even UMs, lalo na yung SD, ayan, maano yan sa paggawa ng content. Kasi nowadays, kapag nagagawa ng, kapag nagmamarket ka ng product, parang mas maganda kapag may video, may napapanood ka, hindi yung may binabasa ka lang. And then lastly is yung online advertising or yung pagbuboost ng mga posts, syempre para mas dumami yung engagement natin. Sa akin, yes din po. As a Golden Heart na OJT intern,
shout out. Special mention po. Yes. Tinuturuan kami ni Miss Hart na pag-posting, ganyan, kasi para maka-encourage din kami ng more client or makita kung ano ba yung talagang binebenta nating houses. Yes, parang totoo naman kasi lahat ng sinasabi nyo, di ba, na we needed that part. So, syempre, gusto ko rin itanong kay Sir Chris yun, as working po dito sa RCD, ano po yung tingin nyo align na modern marketing approaches po dito sa company po ito? With regards to the technology, so I think RCD is not on the top of the technology kasi right now we only adopt social media. So naka-align naman, kaya lang, alam mo yun, there's a lot to be enhanced. Kasi, technology is fast evolving, no? Ang facing pagka-technology pinag-usapan. Minsan dati, 2 years, 3 years, ngayon, di na. Even, seconds. So, di ba, ganun kabilis. But, in a way, yung marketing naman natin, sales and marketing, also, is adapting, no? Mayroon na tayong mga online platform, but still, we need to enhance, no, yung ating methods on how we will really be visible in the market. No? So meron pa rin na kailangan aral. Lalo na there's a presence of AI na right now, no, artificial intelligence. So adaptation in the future generation is really, you need to study more methods or more technology, more application. Sa ngayon, nandun na sa RCD pero I think kailangan pa na i-enhance or i-level up. Yun naman ang importante, no, na ang RCD adapting siya sa modern approaches ng marketing. Ngayon, syempre, tatanungin ko kayo, kung kayo ba pipili ng tagline or slogan ng RCD, ano kaya yon at bakit? For me, kahit given kasi siya, yung tagline ko is, your partner in finding homes, which is si RCD kasi hindi siya basta-basta real estate, which is they help you to achieve your dream home for your family. In short, this emphasize to build trust on love to your clients, tapos yung pag-aasikaso sa kanila. Sa akin naman, if papagawin ako ng tagline sa RCD, which is a big responsibility yon, for me is yung building homes, one dream at a time. Kasi nakapaloob siya sa mission ng RCD, which is yung wherein magka-create sila ng affordable and sustainable home while focusing on the client's dream home. Para sa akin naman po, more than properties, we build possibilities. Kasi it highlights RCD not just business selling in houses, but it also encourage people to create or innovate and creativity management. Yes. Siyempre, pakinggan naman natin yung sabihin na tagline ni Sir. Alright. Sa akin, simple lang, no? It's more on sustainability. So, sustainable homes, sustainable future. So, RCD already reached being the top seller in the industry. No? We already reached our vision. It's high time for us to really move to the next level. I think it would be sustainability and synergy. So, sustainable homes, sustainable future. Thank you so much sa mga sagot nyo, no? Parang mga pang Miss Universe ang mga sagot ng ating participants, no? Pwede na sumali. So, bago tayo magpaalam para sa another break natin, i-shoutout lang muna natin si Ma'am Arlene. Hello, Ma'am Arlene. And then, syempre, i-shoutout din natin Ma'am Jen. Hello po. Yeah. And then, shoutout naman kay John Paul Francisco. Hello po. Thank you for watching. And then, syempre, si Ma'am Tess Alpohora. Tama po ba? Hello po. Welcome po sa ating podcast. Syempre, hindi natin kakalimutan, no? Si Ellie Manto. Hello po. Yes, welcome po. So, yun, partner, no? Parang ang bigat ng topic natin kanina, Charis. Or mabigat lang talaga yung ating mga guests. Magagaling lang. Magagaling. Oo.
Ngayon, syempre, Much huwag kayong aalis at kami ay magpapatuloy pa mamaya. Meron pa kami isang segment. Yes, the last segment na dapat nyong intayin kasi medyo maganda din yung topic natin. And then we will be right back! What are you waiting for? Reserve now. What are you waiting for? Reserve now. Ayan. So yun, ulitin natin. Okay, partner, ulit tayo ulit. Okay. Welcome back sa ating last but not the least segment for this episode. Yun, nawalan kasi tayo ng
Yes, technical problem, but naayos na naman na, thankfully. And ayun na nga, Mars, partner, Jimmy. Parang may good news tayo ngayon, no? Madami. So, kailangan mag-abang lahat ng viewers sa ating dulong episode kasi meron parang gusto ko sumali dun eh. Ay, gusto ko nga din sumali. Magsisend din ako ng Gcash ko dyan. Oy, binigyan mo ng clue! Hala, ayan. Stay tuned sa lahat ng ating viewers. Ayan. So, yun nga, mabalik tayo. This is the last segment. And then may bago na naman tayong mga guests. So, pakilala natin sila, partner. Ngayon, kasama natin ang itong magaganda talaga nating mga participants at special participants. So, kasama natin ay si Ma'am Joy, si Ma'am Jobel, si Francine, si Jen, and si Ro. Yan. Welcome po sa inyo sa atin dito. So kahit na nasa last segment tayo, syempre hindi tayo papakabog sa mga maganda nating mga guest din kanina. So ngayon, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, pag-uusapan natin ngayon yung mga buhay-buhay natin, yung mga lifestyle. Magchichikahan lang tayo ngayong araw. Gusto niyo yun? Pero bago tayo magchikahan, sabihin muna natin sa kanila yung good news natin. Ano ba yun? Meron kasi kaming mga pa-price. So, dali pa explain natin. Ayan, so sa ating mga viewers, bago tayo magsimula sa ating segment, kailangan nyo pong mag-like sa ating page, i-follow ang ating page, at syempre i-share yung ating live ngayon. And lastly po, dapat po mag-comment tayo ng ating mga quotes na natutunan sa ating first, second, and last segment. And syempre, dun sa comment nyo, kasama yung Gcash number nyo. Syempre, hindi lang isa ang mabibigyan o mapipili natin. Meron tayong 10. Hala, 10 ang dami. 10 Gcash premium. Ayan. Syempre, gusto natin lahat yan. Kasi pera yan, no? Sali ako? Pwede po ba? Kailangan ko din eh. Ayan, so yun, mabalik tayo, partner. Tanungin natin ang ating mga nagagandahang guests. So, how's life so far po? So, ayun. So, thankfully, graduating na rin kami. So, ngayon is currently working na lang kami dito sa OJT here sa RCD and sa isang subject na lang namin, which is yung pagkakonduct ng seminar na parang ayaw kami pag-graduaten kasi sa bigat ng ginagawa, ng activity na pinapagawa talaga. But ayun, thankfully is kinakaya naman and kakayanin talaga kasi konting push na lang konti na lang talaga, ilang buwan na lang, makakagraduate na mahahawakan na namin yung diploma namin. So, ayun. So, yun. Ganun ang life natin lately. Ikaw naman. Sa akin is draining but fulfilling. Kasi knowing na ilang months na lang gagraduate na, parang magiging worth it lahat yung 4 na taon namin sa college. So, basta, na-overwhelm ako knowing na gagraduate na ako, ilang buwan na lang, ganun. Ikaw. Siyempre ako din, di ba? Sino ba naman hindi matutuwa? Siyempre! Alam lang kayo lang, di ba? So ako, happy, siyempre, and mas gumaan din yung loob ko since nandito ako sa RCD na nag-OJT, parang, wow, family, parang pagpasok ko doon, pag alis ko dito sa RCD, parang family na din kasi yun sa tagal ng pinaghirapan namin sa pag-aaral, parang nandito na yung parang malapit na kami sa final destination. Yes, eto na tayo guys. Final destination, wag naman ganun. How about kayo po, Ma'am Joy and Ma'am Jobel? Okay, go. Ayun, pwede bang sumali dun sa game? Gusto rin po namin, Ma'am Joke. Ayan, for me, I feel great. Nowadays, nagpapaaral ako ng 2 college and presently here in RCD. Yun muna. I feel great. For me, yung my life, every day is a blessing. Kaya
lagi tayong blessed kay Lord and better than yesterday kasi sabi nga, parang dapat lagi ka nag-i-improve every day. Yan lang. Tama, kasi tulad nga ng sabi ng Ma'am Jobel, no? Na there is always tomorrow. Kaya kasi life is a blessing nga to, di ba? So, let's start. So, sa ngayon ba, ano ang priority nyo? Finish school? Like yung katulad ni Ma'am Joy, mapa-finish niya yung mga anak niya. And kayo? What else? Ako ang priority ko as of now is makagraduate talaga. Kasi, syempre, as graduating student, maraming kasabihan tayo na kailangan nating iwasan yung mga ganto, ganyan. So, prior ko muna is yung magstay lang muna ako sa kung saan. Na hindi muna ako gagala kasi, syempre, delikado, graduating student. Yun yung prior ko. Uy, kasama. Yes, so, ayun, ako naman, syempre, yun, same lang. And after nito, makagraduate ako is makahanap ng magandang work and also makatulong ako sa family ko. Oo, kasi syempre, sino ba namang hindi gustong tumulong sa pamilya, no? So, ngayon, tanongin ko kayo, ano ba yung mga habits na ginagawa nyo para ma-achieve nyo yung mga goal nyo sa buhay? Ang habits ko naman is maging diligence, syempre, and madiscarding tao. Ako, maging matyaga lang. Kasi meron nga tayong quote na inaano na, malayo na pero malayo pa. So, kung nagiging matyaga ka ngayon, yung achievement mo in life, talagang marami kang magiging success, ganon. Ikaw. Sa akin is syempre maging consistent sa ginagawa ko, whether sa studies or here nga sa OJT ko, ganon. Like, ang gagawin ko is parang step by step. Syempre, di ka dapat agad parang di ka dapat agad sa success. Baka kasi makita mo na siya, ay, bawal. Ayun. So, yun lang. Kailangan lang talaga maging consistent. And alam ko kasi na marami pa rin akong kailangan matutunan para maging successful in life. Syempre, tanungin naman din natin si Ma'am Jobel. Ayun. So, ulitin natin. Ano po yung mga habits na meron kayo para ma-achieve your goal? Yun. So, first muna, yung goal ko, syempre, lahat naman tayo dito, kaya tayo nandito, is to be a financially stable or to have a financial freedom. So, ang habits ko to make that goal, consistency lang. Number one is consistency. Kasi ang being consistent, andyan yung masasanay yung mind mo and your body to do the work properly. And also, syempre, wag natin kakalimutan yung pagiging consistent in prayers po. Yun, tulad nga ng sabi ni Miss Jubel, dapat consistent tayo. Yung consistency kasama dyan lahat eh. Yung paggising mo, yung pagtulog mo, yung sa work mo, and yung pagiging prayerful, dapat hindi siya mawawala bago ka umalis ng bahay, bago ka matulog. Kasama yun lahat. So, yung pagiging persistent. Kasama din. Yes, tama naman po yung mga sagot nyo. Parang ang gaganda ng mga sagot nila, no? Parang kailangan talaga natin maging consistent in life. Syempre, di natin dapat makalimutan nga yung mga prayers. Kasi without prayers, parang doon natin sinasabi, kasi di ba sa prayers yung mga wish natin kay Lord na, Lord, gusto ko ganitong gumaraduate. Nakakaroon ng guide. Gina-guide tayo ni Lord. Parang sinasagot ni Lord yung mga prayers natin. Tama po ba yan? So, matanong ko lang, di ba, sinabi niyo na yung mga habits niyo. So, paano niyo napapractice yung marketing skills gamit yung habits? Ako kasi, may habit din ako na nagko-collect ako ng mga diecast cars. Like yung Hot Wheels, Tomica, ganun. So, nakikipag-communicate ako sa ibang seller and nagkakaroon kami ng negotiating. Dahil doon, napapractice ko yung marketing skills ko kasi nagkakaroon ako ng knowledge from them. Then, nagkakaroon din sila ng knowledge galing sa akin, which is mai-apply namin both sa mga susunod naming makakausap. Ganon. Yun, tama ka naman. Agree din ako dyan. And dagdag ko lang, it's yung sa digital marketing. And syempre, nandito tayo sa marketing, industry. Yes.
parang mas na-enhance yung namin, yung knowledge namin or skills namin when it comes pagdating sa posting like sa Facebook kasi syempre hindi yan mawawala sa atin eh. And also yung sa pag-create ng website like yun parang mas na-enhance kami na kasi nagpagawa pinagawa tayo ng digital market ng digital hub na ano yun? Pwede makita lahat. Yes, nandun lahat. Yes. Say it would be easier, no? Kaya po, Ma'am Jubel. One of the, habits. po. Okay. So, kanina, consistency. So, idagdag lang din namin. Kasi, for me, mas napapractice ko yung habits ng presentation as a marketing strategy. Kasi yung pag-sell namin ng house and lot is fixed price na. So, andun na rin yung, kumbaga, naka-fix na tayo sa negotiation about pricing. But the presentation, ayun po yung pinaka-nakikita kong centralized sa pagbili ng buyer, na magustuhan ng ating mga buyer. So, ayun lang naman, napapractice ko siya, yung presentation po. Sa akin naman, siyempre, habits pa rin. Idagdag ko yung punctuality ba? Punctuality. Siyempre, mai-adapt natin siya dun sa selling. Kasi siyempre, kapag meron tayong prospect, meron tayong imi-meet na client, mas importante na tayo yung mauna kaysa mauna sa atin yung client. So, time management. Ha? Tapos, and then yung yung may hapain, no? Tapos, ayun. Ayun. Sa kaya nga. At saka yun, continuous learning. Kasi nga, dahil sabi nga ng mga anak ko, pag binibiro nila ako, boomer daw ako. Kasi pag nagpapaturo ako dyan sa digital, sa online, medyo nahihirapan talaga ako. So, hindi ko inaalis sa sarili ko yung katulad nyo, na-meet namin kayo, mga OJT, binibigyan ko ng time na magpaturo. Yung mga free time nyo is inaarkila ko, mali. Hinihiram ko. Opo, Thank you. Kumbaga, yung mga habits natin, doon din tayo magkakaroon ng opportunities, no? Kasi yun yung magiging consistent ways natin para malaman natin kung meron pa ba tayong mga marketing skills na mai-enhance or dapat pa ma-enhance. So, syempre, pinag-usapan kanina natin yung mga goal, no? Ngayon, tatanong namin sa inyo, included ba sa inyo yung future yung sa future nyo, yung bahay? Siyempre naman, kahit naman siguro sino sa atin is gusto na magkaroon ng sarili talaga na bahay at lupa. Like, kung ako kasi, gusto ko talagang investment. Unang-una kong gusto maging investment is bahay. Siyempre sa una, mangungupahan ka muna, ganon talaga. Like, mag-iipon ka kasi para makakuha ng sariling bahay at lupa. Yes. But yun nga. Pero ngayon kasi marami na rin namang magagandang bahay. Since andito na rin ako sa real estate na maraming options and kaya mo siya mabayaran ng monthly. Basta may work ka lang din. Basta kaya lang din naman yung mga investment, yung ganong investment Pasok natin. sa budget. Yes, ganon. pasok sa budget. Sa akin included din siya kasi for future naman siya. Kasi when you think about your future, you're thinking about your security in life. So, kung secure na yung future mo, alam mo na yung mga bagay na dapat mong bilhin, ganyan, okay na yung buhay mo in the future. Kaya sa akin, ini-include ko yung bahay at lupa as investment. Kasi hindi naman siya nag-i-stay lang yung price niya sa taon na to. Kasi tumataas siya yearly. So kung bibili ka pa lang habang medyo mura-mura pa yung bahay, pagdating ng panahon, yung worth nun, kung sakaling ibibenta mo din, mas tataas siya. Yes, Ganun. parang every month nagtaas yung percentage Ikaw? nila. Wala. Agree lang din na. And kayo po, ma'am. Kami siguro, nakakabit na talaga sa amin. Kasi sa stage din ng aming life ni Miss Joy, included naman talaga siya. Kasi ayan ay ang ating, kumbaga sa ating needs, ayan yung mga number 1 po. Ang ating shelter. Yun. Tama si Miss Jubel. Talagang included siya. Sa akin, sa part ko, yes,
nasa goal ko pa rin yung magkaroon ng another house. Although meron kaming bahay ngayon, medyo maliit, so malalaki yung aking mga anak, kailangan ko ng mas malaking bahay. So kasama talaga siya sa goal ko na maka-invest pa. Next step ko yon after nila makagraduate ng college. Yun. So, gusto ko nga yung sinabi ni Jen kanina, no, na sabi niya, thinking of future is thinking your security in life. So, napakaganda, no, para talaga mga Miss Universe ang mga natin participant for today, no? Yes, parang yung mga sagutan talaga nila, parang hindi na bagay dito eh. Doon na nga kayo sa Miss Universe. Ay, oo, pageant na, Sir Chris, pageant daw po. Ay, joke na. So, yun. Kasi diba, kasama na yun sa future natin. Dapat think natin lahat. Yung parang magiging tayo eh. In the future, secure tayo, may bahay tayo, may pagkain tayo, may pera tayo. Ganun, di ba? Kasi kasama na yun sa pinaplano natin. Kasi sino ba namang ayaw magplano ng ganun, di ba? Na kasama yung future. So, as a future buyer and currently buyers po ng mga bahay, agree po ba kayo na AI technologies yung mag-a-assist sa atin as of now, like yung chatbots, yung live viewing ng nasa Google Meet versus actual unit viewing po? Kung ako po as a future buyer ng mga bahay, ganon, super okay po sa akin. Agree ako na ma-assist ako ng mga chatbots sa mga page nila kasi super convenient talaga niya. Kasi mabilis lang sila mag-reply. Like, natatry ko na rin kasi mag-chat sa mga page. Like, andun na yung parang mga list na possible questions na tatanong talaga ng buyer. Like, kunyari yung price list or location. Kapag kapindot mo mismo, andun na talaga, lalabas na siya. And ayun din, in terms naman sa mga VR edit, meron na rin tayong mga ganon. Tulad dito sa RCD, ng VR edit ng subdivision, na makakatulong talaga sa mga OFW na gustong bumili. Kasi makikita nila, and actual naman din talaga siya kapag nakita mo na siya sa personal, yung mga bahay na yun. Add ko lang din yung sa posting, di ba, pinapaano tayo nila ma'am na mag-post kayo nito para ma-aware yung customer na ito yung open, yung bagong new site, ganon. Mas mabilis nilang na-approach yung yung view, yung ganon. How about Ma'am Jobel? Para sa akin, kasi meron akong dalawang kino-consider dyan. Number one is as a real estate agent, hindi kasi nasasagot ng AI yung mga questions ng buyer sa actual. Like, for example, ano ba yung processing ng pag-ibig? Kasi parang na-experience ko din yan sa AI na minsan parang mas binibigyan nila ng AI na mas magtanong sa office ng pag-ibig or sa mga real estate agent. But with the other side naman, sa isa ko kino-consider as ako po yung buyer, very convenient and time saver talaga. Kasi isang type mo lang naman talaga. Actually, kahit sa Messenger, kahit hindi ka sa Google web browser, sa Messenger, matatype mo na din kung yung mga questions mo. Meron kasi akong naging experience yung buyer ko, Taiwan. So, bago siya nag-reserve, ang ginawa niya, nag-research talaga siya. Na out of nowhere, ay oo nga, parang mas nakuha niya yung knowledge muna sa internet bago na siya nagtanong sa akin. So, parang okay naman ang AI, siguro as additional help na rin sa as a real estate sales agent, na mabigyan ng information, lalo yung mga medyo busy na buyers po. Yun, tama si Miss Bell. Sa ngayon po, sa era natin ngayon, sabi nga, digital era, napaka-importante na meron tayong AI. Kasi, one way talaga siya na makakatulong, lalo na sa mga OFW na buyer. In my case, yes, talagang nakatulong siya kasi kahit hindi ko naman sila kilala personally, nakakapag-reserve sila, nakakapag-purchase sila ng bahay kahit hindi pa kami nagme-meet because of the internet, yung digital. Pero syempre at the same time importante pa din na yung actual kasi may mga client pa din na
mas gusto nila yung actual kamamit, yung trust issue, ganon. Kasi ang iba, as agent ha, na-experience ko kasi na ayaw nila talaga kapag hindi mamimit si agent, hindi makikita yung office, hindi makikita yung developer, yung site mismo. May mga ganon. So, for me, both pa rin talaga is important. Kasi dun po pumapasok yung takot ng mga buyers sa scammers no? Uso ang scammers ngayon, kaya hindi mo rin talaga kaya mas siguro okay po kung balance lang yung AI sa... Balance pa rin. Yes. Nandito pa rin tayo sa topic na balance. Napaka-importante po talaga ng word na balance. Sa lahat ng gagawin, viewers, sa lahat ng gagawin, balance. Balance and consistency. Yes! Ngayon, gusto namin kayong hingan ng advice. So ano bang mga advice ang mabibigay nyo sa viewers natin kung paano makakatulong ang pagiging modern ng marketing natin ngayon? Sa akin, advice ko for buyers is trust your instinct. Kasi mahirap nang magtitiwala ka through social media mo lang nakilala, nakita, or nakausap. Kasi ang pinupuhunan mo dyan is pera eh. Mahirap siyang kitain, so mahirap na magtitiwala ka lang basta-basta. Once na na-feel mo na may something off dun sa kausap mo, mas okay sana kung magkakaroon kayo ng proof of transaction, yung pagpapakita nyo ng proof of transaction or yung legit checking, ganon, para hindi masayang yung pinaghirapan mong pera. As a real estate broker, no, ang advice lang namin is always check the license po ng mga kausap nyo. Kasi may yung close friend ko is naloko din. Ewan ko ba sa kanya? Hindi, close friend na kami. Napo, iba pa siya. Hindi nagtanong yes, sa inyo. Yes, napunta pa siya. Yes, always check the license. Tapos, maniwala lang kayo sa knowledge ng isang sales agent na hindi naman porke pinupush kayo yung bumili is gusto lang nilang magkaroon ng commission. It's a help. Totoo yan. Lalo at pre-selling po yung project. Yun lamang po. Hindi lang yung dugtungan ko yung sinabi ni Miss Jubel, agree ako doon. Pero dudugtungan ko siya na i-check din natin yung kung as a online buyer yan, i-check po natin yung kausap natin kung siya ba ay totoong siya yon. Kasi marami na talaga sobra. Even ako, minsan na akong na-hack yung aking account. So, ayun. Talagang i-check talaga. And, ayun nga, kung meron kayong free time at nandito lang din naman kayo sa malapit, much better talaga na meet with the agent. Especially kung sa office, mas okay yun. Yan. Totoo naman yung mga sinabi nila, ma'am, na kailangan talaga nating tingnan, maigi, or i-double check, or fact check yung mga magiging kausap natin. Kasi tayo din naman yung problema at the end, tayo yung may scam, tayo yung maluloko. So sa ating mga viewers, kailangan natin ang balance, consistency, and syempre, double checking kung sino po yung mga katransaction natin and kausap. Kasi importante po na protektahan natin yung sarili natin kaysa dun sa kung ano man pa yung mangyayari, di ba? Protect ourselves from the harm of the scammers. Huy! Di ba? So, ayan, last question po. Ayan, dahil natanong na po namin kanina yung bahay, di ba? Ano yung mga preference nyo in buying a house po? Ayun, so ako kung bibili talaga ako ng bahay, ang gusto ko talaga, una kong tinitignan is yung design. Siyempre, pag tumingin ka talaga, yung talaga unang makita design, gusto ko kasi like yung modern type na na design na ganon. And ayun, kapag marami na din namang ako nakikita dito na mga ganong style ng bahay, pero affordable pa rin siya. Which is, yun din yung gusto ko, is affordable talaga siya. Which is, pasok siya sa budget ko, ganon. And sa location naman, in terms of location, ang gusto ko talaga sa bahay, unang-una is yung hindi binabaha. Yun po talaga kasi, dito ngayon po yung sa bahay po namin, luckily, never binaha yung Salina Plains. Never po siyang binaha na kahit gano'ng kalakas yung bagyo na dumaan here sa Santa Rosa is hindi talaga binaha kahit malapit din kami sa tulay. So magandang ganon talaga yung bahay na pipiliin ko. And yun nga,
in terms din sa quality, is gusto ko rin talaga, syempre, that alam ko rin kung magaganda yung materials na ginamit. And alam ko rin naman na marami na ring mga trusted developer na magaganda talaga yung quality ng mga materials na ginagamit nila sa bahay. So, ayun yung gusto ko talaga sa isang bahay. Ikaw ba? Sa akin yung location din. Gusto ko yung malapit sa mga landmark para iwas hassle siya. Kasi pag bibili ka ng bahay tapos loob na loob, nakaka-hassle na pupunta-punta ka pa pag may kailangan ka, tas konti lang naman yung bibilhin mo, ganon. So, mas maganda yung meron malalapit na tindahan, SM, mga supermarkets para masaya. Sa akin naman, syempre, yun nga yung affordable. Hindi naman lahat kaya yung mamahaling mga bahay, ganon. For me, mas maganda pa din talaga pag swak lang talaga sa budget mo na pag kunyari, in case na gusto mo ng bumili ng bahay tapos yung afford mo, di doon ka na, di ba? Oo, dahil dyan sa mga sagot nyo, alam na namin kung paano kayo bebentahan. Mag-usap tayo mamaya. Charing, makakabot kayo po, Ma'am Jobel. So ako, kung magbibili ulit kami ng panibagong bahay, siguro number 1 kong i-consider is location. Yung price kasi given na yan eh. Hindi na natin mababago yan. Pero sa location, may mga choices tayo. So number 1 para sa akin is location. Yun. Sa akin, dahil meron na kaming tinitirhan ngayon and medyo maliit, syempre, ang pipiliin ko yung medyo may space na para sa aming family. And location na rin. Siguro ako, kung mag-i-invest uli ako, gusto ko yung medyo, yung ang climate ba, yung medyo, maginhawa, somewhere in Lipa, ganon, or kaya in Quezon Province, ganon. Yan. Thank you. Matanong naman kita, ikaw naman, Les. Ano bang klaseng bahay meron ka ngayon? So, ano bang klaseng bahay ang gusto mo? Doghouse? Oh, hindi, syempre. Bungalow ba? Ano ba nasa RCD ka? Hindi mo alam mga klase Uy, alam ko yun. Inaway ako. Sir, teka, cut. Inaway ako. Hindi, ano bang klaseng bahay ang pangarap mo? Huwag niyo akong tanongin, nasa Korea. Ay, iba pala yan. Hindi, para sa akin kasi ang pangarap kong bahay, hindi ako fan ng bahay. Fan ako ng condominium. Condominium. Kasi as a solong anak po, wala po akong kasama sa bahay. Mag-isa lang. Wala namang bilihin. Kasi para po sa akin, yung preference ko, kung konti lang naman kayo, bakit ka bibili ng sobrang laking bahay? Mamaya kasama mo mumu. Diba? Gusto mo ba yun? Ayoko nun. So yun, kung as much as possible, kung ako lang naman yung titira, so condominium ako. So, yan, nagtanong na rin naman ako sa mga agent kay Ma'am Connie yan. Hi, Ma'am Connie. na okay naman din daw po yung condominium kapag mag-isa ka lang talaga. So, yun yung preferred ko as of now. Kasi syempre, solo lang talaga ako. Wala na talagang Wala ka bang planong magkaroon ng partner in the future? Uy, ibang topic yan. Iba na pala. Sorry. Parang, Koreano kasi. Ay, Koreano na. Fan kasi po ako ng K-pop yun. So, medyo mahirap po. So, dahil, lucky ako lang yung tinatanong. Ikaw, anong preferred mong bahay? Baka hindi mo din alam, ha? Ako kasi, ang gusto kong bahay ay single, detached. Wow! Specific! Specific! Tanong mo na ba siya kung anong gusto niyang bahay? Shoutout po kay Sir Gilbert. Sir Gilbert, baka may pa-discount ka. Charing. Ready na po siyang bumili ng bahay. Single detached kasi malaki yung family ko. Gusto ko lahat. Kasama ko sila hanggang sa pagtanda ko. Yes, happy family. Paano kayo ni Sino yun? Ay, nanonood yun. Ay, hello! Special. Wala na, iba na yung topic natin. Sandali lang. Focus tayo. Balik tayo. Yan. So, nalaman natin yung mga preferred nating mga preferences sa pagbili ng bahay. Sino mga sales director dito? Bentahan nyo natin. Joke lang po. So, yun, di ba po? Yun, kahit po sila Ma'am Jubel and Ma'am Joy na meron na pong sariling bahay, meron pa rin po tayong hinahanap na preparedness po. Kasi syempre, hindi naman po agad perfect yung unang makukuha natin na location, di ba? Pero kailangan parang every month may makikita tayo na
Ay, parang gusto ko dito. Parang, di ba? Oo, mag-receive Ma'am Jobel sa akin. Bagong offer. Pag nagtitraining kami, parang gusto ko mag-reserve yun. Ganun din ako. Pag may nakikita ako na, oy, gusto ko dito, mag-reserve kaya ako. Pero teka muna. May mga bahay na pala kami, no? Kailangan mo na mag-isip pala, no? Yan. Wise investment nga, kumbaga. Yes. Kasi, So- di ba, kung bibili nga tayo ng bahay, hindi dapat yung indecisive tayo na dapat biglaan. Dapat pinag-iisipan. Yes, parang ano dapat yun parang pagsasagot ka ng math. Di basta-basta, di ba? O, napasok yung math, di ba? Hindi tayo, parang math, di ba? Hindi tayo basta-basta magsasagot ng 2 plus 2 tapos sagot nyo 10, di ba? Kailangan sa bahay, di ba? Lahat titingnan natin, di ba? Titingnan natin yung quality, sino yung nag-develop, sino yung matibay ba to? Isang lindol ba? Gigiba na to? Ganon, di ba? So, kailangan natin malaman lahat. So, ayun, maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga questions. And, yan, palakpakan po natin sila. Palakpakan! And, ngayon, syempre, dadako tayo ating kumars. Oo, sa mga Q&A ng mga viewers. Yes. Unang tanong, is there any possibility of danger that technology will replace humanity, especially in advent of AI in the field of real estate? Yan. Parang, ang lalim. Pero ano ba? Sinong gusto sumagot? Sige, ako muna. So, yun, parang lahat tayo nangangamba pa rin na kung mapapalitan ba talaga ng technology yung humanity natin. Kasi para sa akin naman, hindi naman siya ganun basta-basta napapalitan. Kasi humanity is within us. So, nasa sa'yo yun kung magpapaka-inhuman ka ba o hindi, di ba? Tsaka partner, without humanity, there is no AI. Tandaan nyo, everyone, viewers, and sa lahat po na nakikinig, ang human po ang nag-invento ng AI. Utak pa rin po ng tao yung nagpapagana sa AI. Kasi without our knowledge in everything, our research, hindi po natin madidiscover ang AI technology. Yes. Tandaan yung tao gumawa niyan. Tao lang po. Power! Humanity! Okay. Sabi mo na lahat. Okay na yun. Sige, okay, next. Okay, sa next question naman tayo. Is attitude matters in the business, especially in this new generation? Ayun, syempre, yung attitude talaga, pag nagbebenta ka, dapat maayos talaga yung attitude mo. Hindi yung parang ikaw po yung nagmamataas sa seller, sa buyer mo. Like, kunyari, kung may gusto pala yung isang client mo, tapos parang iisipin mo, na sa opinion mo kasi mas maganda yung isa, pwede naman yun. Pero kung talagang parang decidido na siya sa gusto niya, wag mo nang ipilit. Para ibigay mo kung ano mismo yung gusto ng client mo. Sa ganun talaga. Kayo ma'am. Sa attitude matters syempre, kahit saan. Even though hindi naman ka nasa business, attitude matters talaga. Kasi that's the number one na dapat siya yung dala mo. Para kumbaga, para kahit saan ka iharap, saan ka dalhin, you can manage everything po. Tama. And the attitude of gratitude, yun yung pinaka-importante. Yun. Ikaw, partner. Ako, hindi. Tignan natin. Kasi gusto ko yung sinabi ni Ma'am Ena. Ano yun? Yung attitude, dapat gratitude. Yes, gratitude. Thankful tayo dapat every day, di ba? And last question po from our viewers. Can we really rely on the present technology and eliminate traditional selling? So, meron po ba kayong sagot? Sa akin, no, kasi hindi siya basta-basta lang, kasi di ba present technology tayo, hindi tayo nagbe-base lang sa social media. Kasi pag nag-base tayo sa social media, mahirap siya ipakita, especially nasa real estate ka. Mahirap siya ipakita na sa phone mo lang maganda, may site visit na mangyayari para makita nila actual kung ano yung binibenta mo. Hindi yung ipapakita mo lang na ganito yung maganda, ganyan. Tapos hindi naman nila nakikita yung kabuuan nung binibenta mo sa kanila. Kumbaga, pagka inalis natin yung traditional, mas mahirap nang mag-gain ng trust. Diba? Ayun, mag-base tayo dun sa experience ko. Sa akin, yung technology, okay din siya. Okay talaga siya kasi kapag sabihin natin yung experience ko, nagkaroon ako ng inquiry abroad. So, ayaw niya ipaalam sa family niya
na mag-i-invest siya. Gusto niya surprise. So, Surprise, sana all. no choice. Kailangan ko siyang i-assist online o yung all the details. Maps, Google, kumbaga, ibinigay ko sa kanya in full details. Kaya para sa akin, yung technology is important. Pero hindi natin pwedeng i-eliminate yung traditional. Kasi sabi ko nga kanina, merong mag-a-agree sa online na transaction lang and meron ding traditional. Preference basis pa rin talaga. So ngayon, basahin naman natin ang comment from one of our viewers. So sabi niya, modernization is good, but we need to think its impact or significance to the humanity. Wow, Yes. parang defense naman to. Teka lang po, wala po kaming kasamang dito, nag-PC po. Tapos na po Tapos na kami. po kami dyan. Yes. So, yun, mag-shoutout lang po natin sila Jenny Camposo. Hello po, welcome po sa ating podcast. Camposa pala, sorry. Camposa po. And then lastly, hello po, Win Lucena. Yan. Thank you po sa Thank you po panonood. sa panonood nyo. And pakikinig. Sana po meron po kayo natutunan and meron pong prize. Sige. Opo, yung prize po natin, abangan nyo po, i-post na lang po namin kung sino yung mga nanalo. Or abangan nyo na lang sa Ay. Gcash nyo mismo. Isasend na lang namin. Surprise! Ganun. Ay, hindi, Mars. I-a-announce. Ay, i-a-announce na daw pala sa amin ng ating technical team. Yan. Viewers, huwag kayong Viewers, aalis. wait lang, huwag kayo aalis. Ayan. So, yun po ulit. Thank you very much po much sa po. ating Thank you so mga much, ma'am. participant for this last segment. So, Thank you, guys. Thank you po. Yan. So, para sa ating mga viewers, sasabihin na po namin ang mga nanalo. So, ang mga winners natin for today ay sila Glenn Apilan, si Shayshel Althea. Anduga mo naman. Bakit ganun? Hindi ka sumali. Ann Binson. Wow! Angel Mercado. Si Jamaica Kabuya. Teka lang. Jamie Joy Aison. Teka lang. Parang hindi kami nasabihan. Bakit parang Hindi kami nasabihan. O sige, shoutout na din natin sila si Shane Dakaray. Dakaray ba to? Dakanay, Camille Pascual, Kenar Jore, Juliana Cuesta, and Angelica. Mama Angelica. Teka lang. Viewers? Payag ba kayo dito, viewers? Parang napagkaisahan tayo. Parang, sandali. Palit nga. Sino pa pwedeng papalit ng host? Sasagot lang ako. Teka na. Wala na, first come, first serve. First come, first serve. Ayun po. Maraming salamat. Maraming po. salamat po. So, viewers, maraming salamat din sa inyo. Bago po tayo mag-end ng ating live, please visit our website, RCD, Facebook, TikTok, and YouTube. Yan. So, yun nga po mga viewers na nag-stay, huwag po natin kakalimutan i-visit po lahat ng social media pages social natin. medias. Tapos kung gusto nyo po, kung interesado po kayong mag-schedule ng site tour, puntahan nyo lang po ang aming mga social media pages. Yes. And syempre, bili na kayo ng Vice RCD. Maganda dito, guys. Sobrang ganda, promise. Yes. And syempre, eto na. Game. Magtatapos Are you ready, na tayo. guys? Number 1. Yan. Ganito lang po yun. Kunyari, hindi nyo alam, no? Sabihin po namin yung mangyayari. So, sasabihin lang po namin, serving you, RCD. Ready na po ba tayo? Okay. We are here serving you, RCD. Number 1! Wait lang. Teka lang. Ang hina. Sama yung technical. Parang gutom na yata sila ma'am and sir, no? Isa pa po. Serving you, RCD. Number 1!